So what's up mga ka-acid? Andito naman si Cardo Talisay mga ka-acid. Ang vlog natin ngayon ay tungkol sa unang mga sintomas ko sa anxiety. Ay mga naramdaman ko. Kasi gusto ko rin i-share sa inyo pa yung mga naranasan ko dati sa acid reflux at saka nagkaroon ako ng anxiety. Bali may mga video na ako na pagkakaiba ng anxiety at saka acid reflux. So ito yan mga ka-acid, yung simula talaga na maraming beses ako nagpa-check up dahil nararamdaman ko nga may acid reflux ako. Tapos may ilang beses ako nagpapa-check up, pa-check up ako ng pa-check up. Tapos nga ito na yung unang sintomas ko ng anxiety. Di yung gabi na yun, kung ito yung mga kadugtong din ng mga video ko na na sa acid reflux. Yung gabi na yun na yung naramdaman ko na pagkatapos ko kumain, siguro patulog na kami ng asawa ko. Mga 8 yun ng gabi. Mga 9 ganyan, 8 to 9. Tapos parang bumabara na yung dito ko. Yung dito sa lalamunan ko. First time ko naranasan yun na bumabara na siya. Siyempre, ganun ako ng ganun. Di ngayon, nararamdaman ko na siyang bumabara dito. Parang nag-iisip na ako ng masama. Nag-iisip na ako. Tapos, uminom ako ng tubig. Pagka inom ko ng tubig, parang ganun pa rin. Ang akala ko kasi may bara lang dito. Talagang siya, ang hirap niyang ilunok, parang ganun. Gusto kong ilunok siya, parang ganun. Yun ang sintomas kasi ng acid reflux. Ang hirap niyang ilunok. Tapos gumaganon pa rin, parang umakyat pa rin. Tapos parang yun parang nahihirapan ka na huminga, parang ganun ang nangyayari sa akin. Tapos, inom pa rin ako ng inom ng tubig. Hanggang inisip ko na kinabukasan, itulog ko na lang. Pero marami na akong iniisip na hindi maganda kasi baka iba na yung nangyayari sa akin, baka ito na yung katapusan ko, parang ganun. Tapos ito na nga. Kinaumagahan, ganun pa rin ang pakiramdam ko. Tapos yun nga, nagtinda pa rin ako no'n, nagtinda pa rin ako sa palengke. Tapos hanggang na nga yung makakain na ako kasi yung dati siyempre akala natin akala ko dati high blood ako ganyan. Kasi kung ano ng pa-check up ko no'n, eh. Tapos kumain ako ng saging nga ng saba. Hindi siya luto, bale binili ng ate ko yun, eh. Ngayon habang nagkukuwentuhan kami, nakain ko pala, 7 na yun, 7 yung nakain ko, hindi ko na rin napansin na 7 na pala yung nakain ko nung time na yun. Di ngayon, maya-maya lalo akong nahirapan na huminga. Nahirapan na ako mga ka-acid yung time na yun. Tapos ko lang, hindi ko naman inaano yung sarili ko, inaalis ko pa rin ng nerbiyos at yung kaba sa dibdib ko kasi sabi ko baka ano ko lang 'to, yun. Gano'n nga, nagsabi na ako sa asawa ko na parang hirap ako huminga, sabi kong gano'n. Yun nga mga ka-acid, ang ginawa ko, umuwi pa rin ako sa bahay kasi ako naghahatid ng anak ko sa school. Pagkasundo ko sa school ng mga anak ko, kumain pa kami dito, kinain ko paksiw. Paksiw ang kinain ko nun, eh. Tapos ito na, pagdating ng hatid ko ulit sa school ng mga anak ko. Kasi ang gagawin ko dito, matutulog ako sa bahay. Pagkatapos susundin ko sila ng 4. Idlip ako, gano'n yung gagawin ko sana. Gano'n ang ginagawa ko, yun ang rotation ko. Ngayon yung mga ka-acid, wala na. Parang iba na yung pakiramdam ko, 'di na ako makahinga, 'di na ako mapakali. Gusto kong matulog na hindi ako makatulog. Yun na, pinagpawisan na ako ng malagkit. Wala na, iba na yung isip ko nun, para na akong matutumba. Namamawis na yung mga kamay, parang ayun na nga, parang hirap na hirap na ako huminga. Talagang yun ang iniisip ko nun, baka talagang mawawala na ako sa mundo.
Tapos yun na nga, 'di nag-panic na ako nun. Talagang tinawagan ko na yung asawa ko na ano nga, na sabi ko, "Parang nahirapan ako huminga," sabi kong gano'n. Yun, nagpatawag na ako ng ambulansya mga ka-hatsid. Pagkatapos nun dinala ako dun sa unang ospital. Unang ospital nun, sabi sa'kin ano, wala lang daw yun, hindi ako inano, kumbaga inano ulit ako, inuwi agad ako sa bahay. Pero talagang hindi ako mapakali. Nagpatawag ulit ako ng ambulansya mga 5 na ng ano, 5 na ng hapon kasi inuwi ako dito mga 3. Tapos 5 nagpatawag ulit ako kasi hindi na ako mapakali talaga. Gusto ko ng ang isip ko nun gusto ko na magpapunta ng ospital kasi, yun nga dun ako magiging okey kasi dun ko magagawa kung anong mga ano ba, gusto ko ng magco-confine parang gano'n kasi talagang nahirapan na ako huminga, talagang yun na yung ano, yun talaga yung parang bibigay na talaga ako, yun na yun mga ka-hatsid. 'Di sinugod na nila ako sa ospital, nagsugod sa'kin sa ospital nilagyan na ako ng ano rito oxygen, sabi ko hirap na nga ako huminga tapos nilagyan na rin ako ng pulse rate dito sa kamay. Pagdating naman nasa emergency room na ako, sabi sa'kin ng nurse, sabi niya 99 naman yung ano mo, parang nagtatawanan sila dun. Hindi naman nagtatawanan, parang nagbubulungan pala na 99 daw yung ano ko, bakit magpapalagay pa nga ako ng oxygen. Ang sa isip ko naman siyempre nahirapan ako huminga kaya may oxygen ako. Pero yung napunta na ako ng, emergency room, umihi pa ako. Bale nag-CR pa ako nun. Parang malakas naman ako. Pinagtatakahan ko bakit gano'n ang ano ko. Pero kinumpine pa rin nila ako kasi ginawanan na nga ako ng dugo, ni-lab test na nila, yun lab test nga, ginawanan na lahat ako. Yun x-ray na rin, lahat na. Tapos kinabukasan yun yun sa puso nga, chineck ako sa puso. Tapos yun mga ka-acid, yun na talagang feeling ko nun talagang wala na, iba na yung isip ko nun. Yun yung unang-unang ospital ko mga ka-acid, talagang, hindi ko na rin maisip na bakit ako na-ospital, ganun nga. Ganun kasi ang anxiety, parang nag-iisip ka ng mga bagay na malulungkot. Malulungkot ka na kasi yun na yun, yun ang akala mo bibigay ka na dun. Lalo kang magkakaroon lalong maano na yung anxiety mo, talagang parang ayaw mo ng ano, mabuhay, parang gano'n. Parang yun na yung time na talagang yun na talaga yung time na, mawawala ka na sa mundo, yan talaga ang anxiety. 'Di ngayon, inano ko ng doktor, kinausap ko na rin talaga yung doktor kung ano yung sakit ko, Sabi niya naman sa akin kasi 5 days nga ako dun, nag-check na rin ako sa puso, normal naman lahat. Tinanong ko yung doktor kung anong ano, hindi umiimik yung doktor, kasi siguro alam niya na rin na gano'n nga, na anxiety din, na gano'n nga. Pero sabi niya, inumin mo yung mga gamot, maraming pinainom sa'kin nga ang gamot nga, baka nga sa acid din, siyempre sa acid. Pantoprazole, siyempre yun pa rin ang ano sa'kin, yung nireseta pa rin sa'kin, paulit-ulit na lang yun. Kasi dami akong nagpa-check-up, pantoprazole, tapos yung pampatulog nga. Kasi 'pag may anxiety ka, lagi kang mag-iisip kung ano yung nangyayari sa katawan mo. Mag-iisip ka tapos hanggang hindi ka na makakatulog kaya binibigyan tayo nun ng pampatulog. Bale yung pampatulog na yun 7 days ko ininom yun. Ano yun 7 araw kong ininom yun. Pero tuwing gabi lang yun. Yun ang ano ko, para makatulog ka. Hindi ko na alam kung anong tawag sa gamot na yun, nakalimutan ko na rin. Yun mga ka-acid, tapos, yun nga yung nangyari sa'kin sa unang atake sa'kin ng anxiety. Tapos yun na nga, yung mga huling mga video ko na ano, yung mga video ko na napapanood niyo, yun na yun. Pagkatapos nun, hindi na ako mapakali, yun na yun. Mas lalong lumala yung ano ko nun, yung acid reflux ko. Talagang mas marami na akong naramdaman nun na mga masasakit na sa katawan, tapos masakit dito. Pero yung time na yun na unang ospital ko, wala pa akong mga sakit-sakit talaga nun. Ang ano lang, nahirapan ako huminga tapos, yun nga, tapos akala ko sa puso na rin. Kasi parang humihina na yung puso ko.
Tapos sobrang dami na talagang palpite, lahat na 'yan. Palpite na parang nanginginig na yung mga kamay ko gano'n na, parang nanginginig na talaga. Kaya 'yun, shinare ko lang unang sintomas ko mga ka-acid, talagang unang-unang sintomas ng anxiety. Napakahirap talaga, pero salamat kay Lord at talagang napagtagumpayan din natin. Ah, Hindi naman tayo uminom ng gamot talaga na pampatulog lang yung binigay sa'kin ng doktor. Kaya sa may mga nakaranas ng anxiety at acid reflux, mga baguhan na nakaranas din, na hanggang ngayon nakakaranas pa rin, wag kayong mawalan ng pag-asa, gagaling din kayo. Hindi naman habang buhay na sakit 'yan, basta lagi lang kayong manalig kay Lord. Gano'n lang din naman ang ginawa ko. Kaya tumaba din naman ako dahil kumakain na rin ako ng mga lahat ng pagkain. Gano'n lang mga ka-acid, yun nga medyo makulit nga ako, medyo makulit. Kita niyo sa vlog ko medyo makulit lang tayo kasi yun naman talaga yung ugali natin na medyo masayahin talaga tayo. Nagkaroon ako ng acid reflux, at saka ng anxiety pa. Yun medyo ano tayo, medyo nalungkot tayo kasi talagang hirap din ang dinanas natin 'yan. Sobrang hirap mga ka-acid, alam niyo 'yan kasi alam ko dinadanas niyo rin 'yan. Talagang hindi mo na alam anong gagawin mo. Kung kakain ka ba, hindi ka kakain, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, dun ka malilito, eh. Pero mga ka-acid, kumain lang kayo ng kumain para manumbalik yung lakas niyo. So paano mga ka-acid, hanggang dito na lang, susunod, sasagutin ko yung mga tanong niyo kung ano yung mga tanong niyo, mga dati ko pang hindi nasagot na mga tanong sa next vlog ko. So mag-ingat kayo mga ka-acid and God bless sa inyo. Dito lang si Cardo, nakagabay din sa inyo. God bless.